Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ngayong araw ng Sabado, lalo na unang Sabado ng buwan, kaya't parangalan natin ang kanyang kalinis-linisang puso, italaga natin ang mga sarili natin sa kanyang kalinis-linisang puso upang tayo man ay patuloy na linisin ng grasya ng Diyos, lalo na sa ating mga pagkakasala. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming lahat pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuri nagpapahayag sa ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y maapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo, ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo, magpakilanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay niya sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako'y naakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tayo pong lahat, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang sakay ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanila sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag nagtatrabaho ang isa sa atin ng subsob, ibig sabihin ay halos hindi na magpahinga, ay iniisip natin siya ang modelo ng pagiging isang lingkod. Yung hindi na nagpapahinga.
Kaya hinahangaan natin, pinupuri natin yung mga tao na kapag nagtrabaho ay hindi na nagpapahinga. Pero hindi ito ang huwaran ng isang lingkod. Hindi ito modelo o ideal ng isang naglilingkod, yung hindi na nagpapahinga. Mahalaga yung pahinga, lalo na sa ating paglilingkod. Sapagkat kung hindi tayo magpapahinga, sooner or later, mabe-burn out tayo. Marami rin sa mga naglilingkod, bigla na lang nawawala ng gana sa paglilingkod. Yung marami naglilingkod pero dumaranas ng depression, anxiety, at iba pang mga mental issue. Dahil walang pahinga. Yung pahinga ay napakahalagang bahagi ng ating paglilingkod. Kaya maging si Jesus, sabi niya sa mga alagad niya, umalis muna tayo. Pumunta tayo sa ilang na pook. Magpahinga muna tayo. Kaya alam ni Jesus yung kahalagahan ng pahinga. Yung pahinga para sa atin, hindi lang pisikal. Mahalagang pinapahinga natin yung kaluluwa natin. At ang paraan para mapahinga ang kaluluwa ay manalangin ng taimtim. Kaya nga sa pag-alis ng mga apostoles kasama si Jesus, hindi lang sila pisikal na magpapahinga, pagpapahingahin din nila yung kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, maglalaan sila ng quality time para makapanalangin. Yan din ang isa sa kulang sa marami sa atin, kahit kaming mga pare, yung quality time for prayer. Masipag tayo, oo, pagka tinawag tayo, nandyan, laging present, at kung magtrabaho, talagang subsob. Pero minsan napapansin natin yung quality ng trabaho ay mababa. At saka masipag nga, nagagawa nga na-accomplish kung ano yung mga pinlano, pero minsan yung mga ginagawa natin kulang sa espiritu. Hindi nakapagbibigay inspirasyon sa mga tao. Kahit nakalatag dyan lahat ng plano natin, lahat nagagawa natin ayon sa pinlano, pero minsan na-accomplish lang natin yung plinano natin, pero yung magbigay ito ng inspirasyon, doon din tayo nagkukulang. Kasi nga mismong tayo, hindi tayo inspired. Mismong tayo, kumikilos lang tayo, pero yung kilos natin ay hindi dasal. Kaya ginagawa mo yung tungkulin mo, minsan kahit yung gawain natin ay may kinalaman sa pagsamba, pwede akong magmisa na magmisa araw-araw, pwede akong magmisa ng kung ilang beses pag linggo, pwede kong ma-accomplish ang sipag ni Father, nakalimang misa, pero ang tanong, yung bang pagmimisa, nagbigay ba ng inspiration? Nakita ba, lalo na sa taong naglilingkod, yung presensya ng Panginoon? Yun ang kahalagahan ng pananalangin natin bilang mga lingkod. Di lang tayo gawa ng gawa. Yung gawa natin mismo ay uri ng pananalangin. Nawa umabot tayo doon sa pagkakataon na yung mismong paglilingkod natin is a form of prayer. Pag ako nagmimisa, mga pare nagmimisa, talagang nagdadasal din. Kasi minsan mechanical natin nagagawa ang mga bagay-bagay. Nagpuprosesyon tayo, pwedeng mechanical, usual, lagi nating ginagawa. Kaya hindi na nakapagbibigay din ng inspiration. Yung creativity, lalo na sa mga dasal natin, yung mga dasal natin na nanggagaling sa puso, mahalaga yon para sa mga tao.
At yan magaganap natin kapag regular tayong namamahinga. Ibig sabihin, nananalangin. Yung pahinga natin, yung pagdarasal natin. Kaya pag tayo ay tumitigil sandali, lumalayo sandali, makapagpahinga yung katawan, pero higit sa lahat, magkaroon ng pagkakataong manalangin. Yung pagpapahinga, araw-araw din nating ginagawa yan. Kaya sa buong maghapon, merong oras na nilalaan natin para sa pagninilay, para sa reflection and meditation. Lalo na yung mga paghahanda natin sa mga ginagawa natin should be prayer. Bago tayo magbasa, halimbawa kung lector ka, ang preparation for reading the Word of God is prayer. Kaming mga pare, bago kami magmisa, nananalangin muna kami. Kaya sa gawain ay naihahatid natin yung presensya ng Panginoon. Yung iba't ibang mga ministries, bago gawin yung kanilang ginaganap, ay nagdarasal muna. At habang ginagawa natin yung ating tungkulin, nagdarasal tayo. Kaya halimbawa, yung mga ministro dito sa altar should be praying. Yung choir, pag kumakanta, they are really praising the Lord. Hindi lang nagpe-perform. Hindi lang ginaganap yung letra ng tungkulin. Kung hindi nagdaras, mahalaga yon yung prayer. Kaya ang Panginoon, gano'n na lang ang kanyang pag-akit sa mga alagad na lumayo muna para sila ay makapanalangin. Pero dito sa ating ebanghelyo, papunta pa lang sila sa pupuntahan nila, ay naunahan na sila ng mga tao na nauuhaw sa salita ng Diyos. Kaya kahit kailangan nila ng panalangin, medyo time out muna. Pinagpaliban muna nila yung kanilang pangangailangang magpahinga at manalangin kasi eto yung mga tao, mas uhaw sa panalangin, mas uhaw sa salita ng Diyos. Kaya pinrioritize muna ni Jesus yung pangangaral sa mga taong mas nauuhaw. Tayo nauuhaw sa dasal, lalo na yung mga tao. Kaya sa pagitan ng pangangailangan natin at pangangailangan ng mga tao, may mga pagkakataon, hindi naman palagi, siyempre ay hindi natin pwedeng ipagpaliban yung pangangailangan ng mga tao. Pero after that, kailangan talaga natin ng pahinga. Kaya yon ang pinaka-importanteng mensahe ng Panginoon. Kailangan natin ng panalangin. Prayer as a way of giving rest to our heart. Nagpapahinga tayo para makausap natin ang Panginoon sa puso natin. Makita natin kung ginagawa pa ba natin ang kanyang kalooban o yung mga ginagawa nating kapritsyo lang natin. Minsan may ganon. Kala natin nagse-serve tayo. Pero yung pagse-serve natin ay hindi base sa kung ano ang kalooban ng Diyos, kung hindi kapritsyo natin. Pwedeng kapritsyo lang ni Father yung ating ginagawa. Kaya nga yung discernment, napakahalaga. Ibig sabihin ng discernment, pinagninilayan mo, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa parokya? Anong kalooban ng Diyos para sa mga tao na ako ang maglilingkod? Kaya yung ipaglilingkod natin sa mga tao, bunga ng panalangin at pagninilay. Ano yung kalooban ng Diyos? Hindi lang basta masipag tayo. Kung hindi ginagawa natin, we are doing the work of God. Hindi lang tayo basta nagse-serve sa Kanya. Sana matuklasan natin ang kahalagahan ng palagiang pananalangin, lalo na sa gitna ng matindi nating pagtupad ng ating mga tungkulin. Wala tayong gagawin na hindi pinagdasalan. Wala tayong ipaglilingkod sa mga tao
na hindi bunga ng panalangin. At nawa lahat ng gagawin natin ay makahatak lamang sa mga tao na makapanalangin at makapagnilay at madama nila ang presensya ng Panginoon sa pamagitan ng ginagawa natin. Kaya ang puso natin ay pagpahingahin natin at tayo ay manalangin ng taimtim. Mulat sa pangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, lumalapit tayo sa Ama na sa mapagpakumbabang pananalangin. Ating itugon, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makakita ng kagalingan sa kanilang paramdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway mamalagi sa tahanan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga pansarili nating kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating humihiling at nangailangan ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at mga may mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Ipagdasal din natin ang mga nagpapamisa sa misang ito. Panginoon, sa gitna ng aming matinding paglilingkod sa iyo, akitin mo kami upang kami mamahinga at makapanalangin at makausap ka sa kaibuturan ng aming puso. Ang amin nawang taimtim na panalangin ay laging dumaloy sa lahat naming ginagawa upang sa lahat ng aming gawa maakit namin ang marami sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay pararangalan natin ang mahal na Birhen sa ating munting panalangin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong nagpupuri at naggagalak sa Diyos. Salamat sa Diyos.